Tuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Manalangin po tayo sa Diyos bago tayo magsimula sa ating pagtalakay ng Kanyang banal na salita. Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa amin. Ginising mo kami mula sa magdamag na pagtulog upang patuloy na bigyan ng kalakasan at gampanan ang tungkuling maipahayag, maipangaral ang iyong mga salita sa kaligtasan ng bawat taong bukas ang puso na makikinig at tatanggap ng iyong salita. Dalangin po namin yung mga natanggap namin prayer request. Patuloy mong pagkalooban ng katugunan, salvation sa mga hindi pa bukas ang puso na maunawaan nila ang iyong katotohanan sa kahalagahan ng paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga may taglay na karamdaman ngayong umaga, pagkalooban mo po ng kagalingan. We pray for Pastor Rod Saldivar na ngayon ay nasa BRTTH Hospital. We pray for complete healing and recovery in the name of our Lord Jesus Christ. Ganon din, Panginoon, ang lahat ng mga viewers and listeners on air. Patuloy mong iabot sa kanila ang iyong mapagpalang kamay. At sa pamagitan ng programang ito, hindi lamang ang mga kababayan namin sa bulan ang mapagpala, kundi saan man naroon ang aming mga viewers sa Facebook Live, sila po ay iyong pagpalain at tugunin ang kanilang mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Bless our topic today. At ito ay gamitin mong instrument as an encouragement to all our viewers and listeners. Bless the United Pentecostal Church Bulan and all UPC churches all over the world, saan man sila naroon. Maraming salamat, Panginoon. We give you back all the glory. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise God, mga kapatid. By this time, tayo po ay mag-proceed sa Word of God. Amen. Hayaan po natin ang pangungusap ng Panginoon. Patuloy po na maranasan natin as we listen to the message from the Word of God this morning. Our topic for today is entitled, The Alarming Status of Many Christians Today. Ang nakakabahalang kalagayan ng maraming mga Kristiyano sa mga panahon natin ngayon. Praise the Lord. Magandang pag-aralan to upang magsilbing paalaala sa lahat ng mga mananampalataya, and at the same time, encouragement, reminder and encouragement to all believers of Christ. Lalo na sa mga panahon ngayon na mas nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya saan ka man naroon ngayon, kapatid, maring nariyan ka sa bansa na walang mahanap na fellowship para ikaw ay makadalo. I encourage you to remain faithful to God kahit na walang mga mananampalatayang nakapaligid sa iyo. Sapagkat ang kaligtasan naman po natin ay bunga ng ating personal good relationship with the Lord. Pero kung kayo po ay mayroong mapupuntahang simbahan, mga kapatid, ay huwag po nating piliing mag-isolate. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Hebrews 10:25 ay huwag nating pababayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi tayo mag-aralan sa isa't isa, lalo na't kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So, by this time, let's open our Bible in the book of Revelation. In chapter 3, verse 13. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. And unto the angel of the church of the Laodicean write, This thing saith the Lord, Amen, and faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou
wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi ng Shenawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba, at maralita, at dukha, at bulag, at hubad. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita ngayong umaga, mga kapatid. Alam niyo po, mas dangerous yung blessing kumpara sa kahirapan. Kung hindi natin babalansihin at iingatan ang ating pananampalataya, blessing is more dangerous compared to poverty. Let me explain why. Sapagkat, mga kapatid, nature ng tao na kapag tayo ay nahihirapan, ay lalo tayong lumalapit, dumidikit sa Panginoon. And personally, I experienced that, mga kapatid. Kapag tayo ay may mga difficulties in life, for example, karamdaman, kapighatian ng buhay, mga kalumbayan, nagiging open yung heart natin para sa Panginoon. Kaya pansinin niyo po, kadalasan sa mga nako-convert sa paglilingkod sa Diyos mula sa kasalanan, may mga pinagdaanan muna silang mga kahirapan, may mga pinagdaanan muna silang mga trahedya, marahil, karamdaman, ang iba nataningan pa ng doktor ang buhay, nasasabihin 3 buwan ka na lang para mabuhay, dahil wala ng lunas ang iyong karamdaman, and you start opening your heart for the Lord, at nangyari sa iyo yung miracle ng Panginoon, na kahit tinaningan ka ng doktor, until now, you are still alive by the grace and mercy of the Lord. So, naobserbahan natin, mga kapatid, na kapag ang tao ay may karalitaan, kahirapan, mga kapighatian ng buhay, ang tendency ay lalo tayong lumalapit sa Diyos. Kasi wala ka ng ibang maasahan eh. Kumbaga sa nalulunod, wala ka ng ibang makapitan, Diyos lang. So, kaya sa panahon ng kapighatian, marami ang nagiging malapit sa Diyos. Ngunit, kapag pinagpala na, kagaya ng Laodicean Church, mga kapatid, sabi ng binasa natin, ang Laodicean Church ay nagsasabi na ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalaman, ito sabi ng Panginoon, ikaw ay aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ito ang pakaingatan natin. There's nothing wrong about blessing. Ngunit kung ang puso natin ay hindi ready to receive material blessing is more dangerous than poverty. Yan po ay kung hindi solid ang ating connection and relationship sa Panginoon. Gayunpaman, hindi problema ang pagpapala
kung malinaw sa iyo na mas iniibig mo ang nagpapala na Diyos kaysa sa pagpapalang iyong tinatanggap. So ang Laodicean Church ay pinuna ng Panginoon na ikaw, anya, ay hindi mainit at hindi rin malamig. So lukewarm, kagaya nitong iniinom kong tubig kapag ako'y inuubo. Mga kapatid, maligamgam na tubig. Okay ang tubig pag maligamgam. Iinumin mo sa umaga. Pero hindi okay na ang mga Kristiyano ay namumuhay sa maligamgam na estado ng pananampalataya. Anong ibig kong sabihin? Yung mga mananampalataya na hindi naman aktibo, hindi naman mainit, hindi rin malamig. Church-goer lang, pero hanggang dun lang. Walang spiritual growth, walang commitment, walang desire to grow. Sila ay naandyan lang sa church for the sake of existence. Pamparami ng attendance. Yan yung alarming status ng mga mananampalataya. I have no doubt the Lord can bless His people. Mula sa wala, out of nothing, from nothing to something. Proven na po yan that God can bless His children. And we experience that. From nothing to something. Ang Diyos ay marunong magpala. Gayunpaman, mga kababayan, mga kapatid, pag-ingatan natin na ang mga pagpapala, pag binigay ng Diyos sa atin, huwag itong maging Diyos-Diyosan sa buhay natin. Huwag itong maging kaagaw ng Panginoon to the point na sasabihin mo, kagaya ng Laodicean Church, pinagpala na kami. Hindi na namin kailangan ang anumang bagay. So, ibig sabihin, hindi na namin kailangan mag-prayer request pa para humingi ng mga bagay-bagay. We already received what we wanted before. Mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon? Ikaw, Laodicean Church, hindi mo nalalaman habang sinasabi mong ikaw ay mayaman at pinagpala. Sa mata ng Diyos, ikaw ay dukha, ikaw ay aba, ikaw ay maralita, at ikaw ay bulag, sabi ng Panginoon. So mga kapatid, ingatan natin sa mga mananampalatayang nakikinig ngayon. Mayroong alarming status ang mga maraming Kristiyano ngayon. So listen to this. If Satan cannot make you a bad person, he will make you become busy, distracted, weak, and compromiser. I'll repeat. If Satan cannot make you a bad person, he will make you become busy, distracted, weak, and compromiser. Dahil kahit Kristiyano ka na, pwede ka pa rin maimpyerno kung ikaw ay masasadlak sa sinasabi nating alarming status ng mga mananampalataya ngayong panahon. Now, listen. Naniniwala ako mga kapatid na yung mga mananampalataya ni Kristo, mahihirapan na si Satanas na ibalik tayo. Lalo pag malago ka na, marami ka nang alam, mahirapan na si Satanas na gawin kang masamang tao. Halimbawa, dati kang kriminal, na-convert ka, nakilala mo ang Panginoon, mahirapan na si Satanas na gawin kang kriminal muli para maimpyerno. Kung dati kang drug addict, for example, at na-convert ka into Christianity, may hirapan na si Satanas na gawin kang muli na drug addict. Kasi na-inform ka na, nalaman mo na ang katotohanan, na-evangelize ka na, naturuan ka na ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Now, kung hindi si Satanas magtatagumpay na ikaw ay ibalik upang gawing masama,
gagawin ka naman niyang, ito, mga strategy ni Satanas, doon sa mga taong hindi niya na kayang ibalik sa alak, yung mga Kristiyanong hindi na kaya ng demonyo na ibalik sa sugal, ibalik sa pambababae, yung mga Kristiyanong hindi na kaya ni Satanas ibalik sa masamang gawa. Anong strategy ang gagawin ni Satanas sa inyo? Gagawin kanyang busy. Alam mo ang tama pero hindi mo magawa dahil busy ka. Busy sa profession, busy sa trabaho, busy sa maraming bagay, mga connection. Kaya dapat repasuhin natin ang ating priority. Ang iba sa kabisihan, hindi na nakakasimba. Kaya paalala sa mga Kristiyano, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang sa pangarap nilang umunlad, maging matalino kayo. Kapag ang pagpapala na hinahabol nyo ay ilalayo kayo sa Diyos, kakahabol nito, be wise, mga kapatid. Ang iba, naghahanap ng trabaho, hindi masama yun. Pero piliin naman natin ang trabaho na hindi tayo ilalayo ng trabaho na yan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So if Satan cannot make you a bad person, Satan will make you become busy, distracted. Ayan. Gagawin ka ni Satanas na busy. Kaya may mga Kristiyano nagmamadali lagi magsimba. Hindi na tuloy nauunawaan ng gusto yung pangangaral ng pastor. Hindi na tuloy makapag-worship dahil laging inuurasan ang pag-stay sa church. Maraming ganyan ngayon. Busy sa negosyo. Kaya kung pwede lang gayahin nila ang pagsimba na kagaya ng drive-thru. Alam niyo sa mga fast food, mababasa niyo drive-thru. Mag-o-order ka. Hindi ka na kailangan pumasok sa loob. Mag-o-order ka, drive-thru. Yung mga busy na tao, halos gawin na lang nilang drive-thru ang church. Inuurasan ang pagpunta sa church. Kapag medyo natagalan, uuwi kahit di pa nakapag-worship, hindi pa tapos. Ang iniisip na ay ang mga bagay sa labas. Negosyo, kung ano-anong bagay. Mag-ingat tayo mga kapatid, lalo na sa mga mauunlad na bansa. Nagpakiramdam nila, pinagpala na sila, na para bang hindi na nila kailangan ang Diyos dahil nariyan na sa kanila ang lahat nilang ninanais na buhay. Diyan tayo mag-ingat, mga kapatid. Gagawin kanyang busy, distracted. Kaya kahit sa loob ng church, maya-maya may tinatawagan, may mini-message. Kaya yung pagtawag niya sa Diyos, hindi niya maasikaso. Dahil ang daming kausap, even kahit naandun siya sa loob ng church. At ako'y nagpapasalamat, natutuwa, doon sa may mga disiplinang kapatiran na pagpapasok sa church, kailangan i-off nila ang kanilang cellphone for them to be concentrated while listening to the message from the Word of God. May mga pastor na inuobligan nila na gawin ito ng mga members, part of discipline. Maganda po yan. Pero kung ikaw naman ay taong disiplinado, hindi mo na kailangang hintayin na sabihin ng pastor mo, tanggalin mo yung cellphone mo at makinig ka ng Word of God. Kung tunay kang umiibig sa Diyos, gagawin mo yan. Kusa. Na hindi na hihintayin sabihan ka ng ibang tao. So, gagawin ka niyang distracted. Satan will distract you using many attractive things in this world. Gagawin ka niyang weak, mahinang Kristiyano, tisurin. Nagsisimba ka pero tisurin. Mga kapatid, umalis tayo sa ganyang status ng pananampalataya. Ang paglago po hindi sa tagal. Ito, kung may mga Kristiyanong nag-iisip na dahil mas matagal na silang Kristiyano, mas malago sila, habang iniisip mo yan, mas lalong hindi ka malago.
kumpara sa iba. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay pwedeng masaktan, pero wag sanang magalit. Magsisi. Kapag ikaw na Kristiyano ay nag-iisip na mas malago na ako, pastor, dahil ako ang nauna. Una pa ako sa iyo, pastor. Kaya mas malago ako kaysa sa iyo. The more you say that, mas dinidisplay mo yung katotohanan na hindi ka malago spiritual. Dahil ang totoong malago sa panampalataya, mas malago siya in terms of humility, in terms of understanding, in terms of submission sa authority. Yan ang malago. Ang paglago ay hindi sa dami ng alam at hindi rin sa pakuntian. Marami mga tao, maraming alam sa Word of God, pero hindi sila malago sa pananampalataya. Nakakita na ba kayo na maraming alam sa Bible, pero self-righteous, tisorin, siya lang lagi ang tama, minsan mas marunong pa sa pastor, mga kapatid, at ang ikakatwiran, mas nauna pa ako kaysa sa lahat. Kapag ganyan ang ating katwiran, we are displaying, mga kapatid, yung ating innocence pagdating sa spiritual na mga bagay. Dinidisplay natin yung ating kamangmangan, mga kapatid. Sapagkat yung tunay na malago ay hindi nagsasabi na siya ay malago, mga kapatid. Yung tunay na malago, ipinapakita niya yan, hindi sa salita, kundi sa tunay na gawa, pagsunod, pagpapasakop, at pagkilala sa otoridad na nilatag ng Diyos sa church. Amen. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, huwag tayo mag-compromise bilang Kristiyano. Mag-set tayo ng boundary upang ang impluensya ng sanlibutan ay hindi mapenetrate ang ating Christian life, ang ating buhay mananampalataya. Romans 12:2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Romans 12:9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuutan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Verse 10, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Ayan, walang glory to me. Hindi uso sa Diyos yung glory to me. Ay, pastor, mas nauna pa ako sa lahat. Kaya dito sa church, ako ang pinakamalago. Ako ang maraming alam. Oh, really? Mga kapatid, ipakita natin sa pamumuhay. Pagdating daw sa pagmamahal, mangagmahalan kayo. Pagdating sa kapurihan, sa honor, ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. So hindi ka inggitera, hindi ka inggitero. Kung may naunang napupromote, ginagamit ng Panginoon, you will be happy for the success of your brother and sister in the Lord. Pero kapag hindi ka malago na Kristiyano, hindi ka masaya kapag may ginagamit na iba, lalo na kung mas nauna ka pa kaysa sa taong tinutukoy ko. Mga kapatid. Pero pag malago kang Kristiyano, the more you see your brothers and sisters being used by God effectively, mightily, susuportahan mo yan. At ipagpipray mo that the Lord will use them more and more effectively. Praise God. So pagdating daw sa pagmamahalan, magmahalan ang isa't isa. Pagdating sa kapurihan, glory. Hindi naman po tayo ang taga-ani ng glory. Diyos dapat ang aani ng kaluwalhatian. Hindi uso sa church ang glory to me.
Hindi uso sa church ang apology. Mga